Kaya kung iniisip mong imposibleng makuha ang babaeng ayaw sa'yo ngayon, maghintay ka lang. Dahil sa video na ito, ipapakita ko sa'yo ang madilim ngunit epektibong paraan para paikutin ang sitwasyon. At kung paano niya ikaw ang piliin, hindi dahil pinilit mo, kundi dahil hindi kanya kayang iwasan. Welcome sa Darkness of Truth. Dito, hindi lang natin pinag-aaralan ang psychology ng pag-ibig. Tinuturuan kitang gamitin ito bilang sandata. Kung gusto mong manatiling buhay ang Darkness of Truth, at patuloy kaming makagawa ng mga video tungkol sa dark psychology at mga sikretong ugali ng tao, maaari mong ipakita ang suporta mo sa pamamagitan ng super thanks. Sa simpleng pindot mo lang, tinutulungan mong mapanatili ang channel na ito para mas marami pa tayong maibahaging kwento, aral, at katotohanan na hindi madalas pinag-uusapan. Hindi lang ito donasyon, kundi simbolo ng pagtitiwala at suporta. Sa bawat super thanks na ibinibigay mo, sinasabi mong ituloy nyo ito, kailangan pa namin ng ganitong content. Maliit man o malaki, malaki ang epekto nito. Dahil ikaw ang dahilan kung bakit nananatiling buhay ang Darkness of Truth. Una sa lahat, kailangan mong burahin ang mindset na kailangan ko siyang makuha. Kapag ang isang babae ay nararamdamang target siya, parang prey, sa isang hunter, nawawala ang thrill. Pero kung ang nararamdaman niya ay hindi siya sigurado kung gusto mo ba siya o hindi, doon nagsisimula ang psychological curiosity. Curiosity leads to attraction. Kasi ang hindi sigurado, gusto niyang patunayan. Ang misteryong hindi malinaw, gusto niyang tuklasin. Ang unang technique, controlled distance. Hindi mo siya iiwasan, pero hindi ka rin available palagi. Ipakita mong may ibang priorities ka sa buhay mo. Mga goals, friends, hobbies, diskarte. Sa simpleng salita, huwag mong ipakita na siya ang sentro ng mundo mo. Ang babae ay naa-attract sa taong hindi niya kontrolado, hindi sa taong kaya niyang paikutin. Pangalawa, subtle value drops. Kapag may pagkakataon kayong mag-usap, huwag mong gamitin para ipakita kung gaano mo siya gusto. Gamitin mo para ipakita kung gaano ka valuable as a person, na may sense ka, may vision ka, at may prinsipyo ka. Hindi ito pagmamalaki. Ito'y pag-expose ng mystery at competence mo na hindi mo ipinagmamakaawa. Ang dark seduction ay hindi laging sexual. Minsan, ito'y mental dominance. Pangatlo, emotional trigger planting. Mag-iwan ka ng emotional footprints. Halimbawa, mag-share ka ng isang kakaibang pananaw tungkol sa love, trust, or loyalty na mapapaisip siya. Yung tipong matutulog siya at bigla kang maiisip dahil sa sinabi mong di niya makalimutan. Sa psychology, ito ang tinatawag na emotional anchoring. Kapag ang utak niya ay paulit-ulit kang iniisip, kahit wala ka, nagiging attached siya, subconsciously. Kapag nagalit siya, nag-ignore, o nanahimik, huwag mong sabayan. The moment na makita niyang hindi ka naapektuhan, doon siya magdadalawang isip. Bakit parang hindi siya apektado sa ginagawa ko? At doon siya mahuhulog sa loop ng tanong, ng doubt, ng intrigue. Ang lalaki na hindi nape-pressure, yun ang lalaking mahirap pakawalan. Sa madaling salita, huwag mong habulin. Ipaabot mong ikaw ang hindi kayang takasan. At kapag nakapasok ka sa isip niya nang hindi ka nagpapakita ng pangungulit, panalo ka na. Hindi dahil ginusto mo siya, kundi dahil ginusto ka niyang hindi gustuhin, pero hindi niya nagawa. Bago tayo tumuloy sa mas malalim na parte ng video, isang mabilis na pabor lang. Kung sa tingin mo ay may natututunan ka sa mga content na ginagawa natin dito sa Darkness of Truth, pwede mo kaming suportahan sa simpleng paraan, huwag mo munang iskip ang ads. Malaking tulong na yan para mapagpatuloy namin ang paggawa ng makabuluhang video na hindi lang basta kwento, kundi mga sikreto ng pag-iisip at emosyon ng tao. At kung gusto mo pa talagang ipakita ang suporta mo, pwede ka ring magpadala ng super thanks. At 50 pesos, 125 pesos, o kahit higit pa, malaking bagay yan sa buong team. Ngayon, balik na tayo sa kwento. Number 1, controlled distance. Ang teknik na masakit pero mabisa. Noong high school ako, may isang lalaking kilala ko. Hindi siya gwapo. Hindi rin mayaman pero may kakaibang aura. Ang daming babae ang curious sa kanya. Hindi dahil sweet siya o romantic, kundi dahil hindi mo siya basta mabasa. Laging may distansya. Hindi siya clingy. Hindi siya demanding, pero mararamdaman mong may laman ang tingin niya. Parang may sinasabi kahit walang salita. Yun ang tinatawag naming controlled distance. Hindi ito pag-iwas. Ito'y matalinong pagbibigay ng espasyo. Kapag masyado mong pinipilit ang presensya mo sa isang babae, parang perfume yan, nakakasawa kung palaging nandyan. Pero kung paminsan-minsan lang siya naaamoy, mas nakaka-addict. Gusto mo tuloy hanapin kahit wala ka namang balak nung una. Ang sikreto ay wag mong gawing misyon ng babae. Gawin mong background music lang siya habang ikaw ay tumutok sa sarili mong kwento. Pumasok ka sa gym, mag-ayos ka ng career, lumabas ka kasama barkada. At kung sakaling mag-reply siya, sagutin mo pero hindi agad-agad. At ito ang nakakagulat.
Habang hindi ka nagpapakita ng desperation, unti-unti siyang kakabahan. May iba na kayang gusto to? Bakit parang hindi na siya katulad ng dati? Sa psychology, tinatawag itong deprivation effect. Kapag hindi mo na natatanggap ang attention na sanay ka, mas lalong naghahanap ang utak mo. At ang daming babae, nahuhulog hindi sa lalaking mabait, kundi sa lalaking hindi nila makuha ng buo. Pero huwag kang umarte na parang wala kang pakialam. That's a different game. Controlled distance is about balance. Nagpaparamdam ka pero hindi sobra. Nagiging available ka pero hindi palagi. Sa ganitong paraan, nararamdaman niyang may halaga ka at hindi ka basta-basta makukuha ng libre. Dito mo sisimulan ng laro. Isang lalaking may discipline, may gawi, at hindi natitinag ng emosyon. Sa paningin ng babae, delikado ka. Pero delikado sa paraang gusto niyang subukan. Naalala ko nung college, may tropa akong lalaki na halos hindi nagsasalita sa klase. Pero minsan habang naghihintay kami ng prof, bigla niyang nabanggit na dati siyang nag-volunteer sa isang outreach sa Mindoro. Wala siyang pinagyabang. Parang normal kwento lang. Pero nakita ko yung reaksyon ng mga babae. Biglang naging interesado. Hindi sa volunteer work per se. Di sa lalim at kabaitan na tago sa kanya. Ganyan ang subtle value drop. Hindi mo sinisigaw ang accomplishments mo. Hindi mo pinapamukha kung gaano ka kagaling o kung anong meron ka. Ang ginagawa mo, binibitawan mo ito accidentally on purpose. Parang kwento lang, parang pahapyaw lang. Pero sapat para magtanong siya ng, sino ba talaga to? Bakit ito effective? Sa ilalim ng dark psychology, meron tayong tinatawag na perceived value through contrast. Kapag tahimik ka tapos biglang may malalim kang sinabi, mas tumatama dahil hindi ito inaasahan. Kapag may naramdaman silang kakaiba sa simpleng kwento, lalo kang lalalim sa utak nila. Pero may warning din, huwag kang magkunwaring humble na nagpaparinig. Halatang scripted yon. Ang tunay na subtle value drop ay nagmumula sa confidence. Yung tipong hindi mo kailangang i-convince ang kahit sino. Kapag nararamdaman ng babae na ikaw mismo ang hindi nagmamadaling patunayan ang sarili mo, mas lalo siyang nakakaramdam ng respeto at atraksyon. Sa susunod na may ikukuwento ka, itanong mo sa sarili mo, may laman ba ito? O baka nagpapakitang gilas lang ako? Tandaan mo ang pinakamabigat na dating ay galing sa mga bagay na hindi sinisigaw. May isang babae akong nakilala sa isang org meeting sa university. Sa unang tingin pa lang, halatang hindi siya madaling kausapin, reserved, parang laging may pader. Pero sa bawat interaction namin, napansin ko ang pattern. Tuwing tinatapatan ko siya ng parehong energy na binibigay niya, lumalambot siya. Hindi ko siya pinipilit. Hindi ko rin siya nilalande. Ginaya ko lang ang emosyon na pinapakita niya. At unti-unti, siya mismo ang nagbukas. Doon ko na-confirm ang isa sa pinaka-epektibong technique sa dark seduction, ang emotional mirroring. Simple lang ito sa surface. Kapag defensive siya, maging cool ka. Kapag masaya siya, sabayan mo. Kapag may inis siya sa paligid, iparamdam mong naiintindihan mo. Hindi ito pakikiride lang sa trip. Ito'y isang deep psychological trigger. Pag nararamdaman ng isang babae na pareho kayo ng frequency, nawawala ang kanyang resistance. Dahil sa utak niya may connection kayo, kahit hindi pa kayo matagal magkakilala. Sa larangan ng behavioral psychology, ito'y tinatawag na mirroring effect at natural itong ginagawa ng utak natin para makahanap ng tribe o kakampi. Pero sa kamay ng marunong, nagiging sandata ito para pasukin ang emosyon ng kahit sinong babae. Kahit pa iwas siya sa simula. Pero teka, may twist. Hindi lang ito tungkol sa pagkopya ng emosyon. Dito mo ipapasok ang subtle steering, kung saan habang ginagaya mo ang damdamin niya, unti-unti mo rin siyang inilid papunta sa estado ng attraction. Halimbawa, kung galit siya sa ex niya, sabayan mo ang galit, pero dalhin mo sa point na ikaw ang safe space niya. Kung feeling lost siya, iparamdam mong pareho kayo. Pero may direksyon ka na ngayon. Ikaw yung version ng sarili niya na gusto niyang marating. At kapag naramdaman niyang ikaw ang taong laging sumasalamin sa totoong emosyon niya, hindi mo na siya kailangang habulin. Dahil ang babae, laging nahuhulog sa taong naiintindihan siya kahit walang masyadong sinasabi. Ang hindi alam ng karamihan, ang mirroring ay hindi lang basta pang connection. Ito ay isang paraan para i-infiltrate ang emotional defense ng isang babae. Kapag marunong kang makiramdam at hindi ka nagmamadali, pwede mong manipulahin ang direksyon ng interaction. Isipin mo na lang, habang iniisip niyang, uy, parang same kami, hindi niya namamalayan na ikaw na pala ang nagtutulak sa kanya na maging vulnerable. Sa psychology, ito ang tinatawag na emotional attunement. Pero sa dark psychology, ito ay form ng covert emotional control. Ang trick dito, hindi ka nagdo-dominate pero ikaw ang may hawak ng manibela. Habang siya ay nahuhulog sa ilusyon ng emotional similarity, ikaw naman ay unti-unting bumubuo ng emotional dependency. Paano? Kapag nasanay siyang sayo siya nakaka-relate,
sa'yo rin siya hahanap ng validation. Sa'yo siya lalapit kapag confused siya. At darating ang point, ikaw na ang magiging emotional home niya. Pero tandaan, hindi ito para sa manlalaro lang. Dahil kapag ginamit mo ito sa maling babae o maling intensyon, pwede rin siyang mabali at ikaw ang sisihin niya. Kaya dapat, bago mo gamitin ang emotional mirror, alam mo kung ano ang gusto mong mangyari. Kung genuine ang intentions mo, maganda ang outcome. Pero kung ginagamit mo lang ito para sa laro, expect mo na rin ang consequences. Ang bottom line, hindi mo kailangan habulin ng babae. Ang kailangan mo lang, iparamdam sa kanya na kaya mong salaminin ng mundo, niya, at bigyan siya ng bagong pananaw. Doon siya mahuhulog, hindi dahil pinilit mo siya, kundi dahil naramdaman niyang ikaw yung parte ng sarili niya, na hindi niya nahanap sa iba. The push-pull trap. Bigyan mo siya ng init, at bigla mong bawin. Nung college ako, may isa akong babaeng palaging deadma sa akin. Wala. Kahit anong effort ko, parang hindi ako visible sa paningin niya. Pero napansin ko ang pattern. Lahat ng lalaki sa paligid niya, pursihido, consistent, sweet, present. At siya, laging sure na andyan lang sila. Doon ko sinimulan ang laro. Isang araw, pinili kong maging mas attentive. Random message, konting compliments, konting lambing pero sakto lang. Napansin kong nagbago ang kilos niya. Bigla siyang naging curious. Pero imbes na ituloy ko, bigla akong nawala. Wala akong reply. Wala akong paramdam. Tinanggal ko siya sa orbit ko as if hindi ko na siya kilala. At doon nagsimula ang sunod-sunod niyang tanong. Okay ka lang? Busy ka ba? Tahimik mo ngayon. Ganito gumagana ang push-pull trap. Bibigyan mo siya ng emotional high, attention, validation, warmth, tapos bigla mong tatanggalin. Ito ay direct assault sa dopamine circuit ng utak niya. Dahil sa sandaling mawalan siya ng reward, magsisimula siyang mag-crave. Sa dark psychology, ito ay tinatawag na intermittent reinforcement. Isang uri ng conditioning kung saan hindi binibigay palagi ang reward. Bakit effective ito? Kasi ang utak natin ay nagiging addicted sa unpredictability. At kapag naramdaman niyang hindi ka na consistent, doon siya maghahabol. Doon siya magtataka. Doon siya ma-stress. At kung saan may emotional stress, doon nagsisimula ang attachment. Pero tandaan, hindi ito larong pangbata. Kung hindi mo kayang kontrolin ang emosyon mo, babalik to sa'yo. Pero kung master ka ng timing, ng cold detachment, at ng tamang dami ng presence, hindi mo lang siya mahuhuli. Ikaw mismo ang magiging source ng emotional addiction niya. Ang pinaka-critical sa push-pull ay timing at emotional na control. Karamihan ng lalaki, kapag pinansin na sila ng babae, nasasayahan na agad. Hindi na nila binibitawan, lagi na lang present, at doon nawawala ang misteryo. Pero kung gusto mong baliktarin ang sitwasyon, kung gusto mong ikaw, ang habulin, kailangan mong sanayin ang sarili mo sa pagiging unpredictable. Hindi ka laging available. Hindi ka laging sweet. Pero kapag dumating ka, ramdam ka. Dahil sa bawat pull mo, yung mga moment na pinapakita mong may interest ka, binubuhay mo ang pag-asa. Pero sa bawat push, yung mga araw na parang wala siyang halaga sa'yo, binubutas mo ang ego niya. At tandaan mo, ang ego ng babae, kapag nasugatan ng hindi halata, ay hindi nagagalit agad. Una, nalilito siya. Pangalawa, naghahanap siya ng dahilan. Pangatlo, gusto kanyang i-validate. Dun ka na nagkakabisa sa utak niya. Ang sikreto, hindi mo siya tinatapos. Hindi mo rin siya tinutuloy. Iniwan mo siya sa gitna, bitin. Emotionally open pero walang closure. At sa bawat pagbitin mo, bumubuo ka ng psychological tension. Araw-araw siyang binabagabag ng tanong na, bakit parang hindi ko siya mabasa? At yan ang kryptonite ng kahit sinong babae. Ang lalaking hindi niya makontrol. Habang mas marami siyang tanong kaysa sagot, mas mahirap siyang makabitaw. At ang push-pull ay hindi para sa marupok o clingy. Kasi kung hindi mo kayang panindigan ang pagiging misteryoso, babagsak ka sa typical. At tandaan mo, once na naging predictable ka, tapos ka na. Mawawala ang psychological grip mo. Sa dark psychology, ito ay behavioral manipulation. Pero tandaan mo, hindi mo pinipilit ang babae. Ang ginagawa mo lang, ginagalaw mo ang emosyon niya gamit ang pattern at pagbawi. Hindi ito masama kung ang goal mo ay genuine connection, pero matinding laro. Ito kapag ang babae ay prideful, mataas ang standards, sanay na siya ang laging pinapahabol. Kaya kung gusto mong makuha ang babaeng ayaw sa'yo noon, huwag mo siyang habulin gaya ng dati. Ipa-experience mo sa kanya ang emotional roller coaster na hindi niya makuha sa iba. Dahil sa dulo, hindi mo siya pinilit, siya ang kusang lumapit sa'yo. Dala ng craving, hindi ng awa. Nung nagsimula akong mag-aral ng dark psychology, isa sa pinakabumangga sa akin ay ang konsepto ng emotional projection. Ito yung mekanismo kung saan ang tao, babae man o lalaki, ay may mga sariling pantasya,
pangarap, at ideal version ng love life nila. Ang sikreto, hindi mo kailangang maging totoo ang lahat ng gusto nila, pero kailangan mong ipakita na ikaw ang pwedeng maging sagot sa mga hinahanap nila. May isang babaeng kilala ko noon, sobrang taas ng standards. Ayaw niya sa mga lalaking babaero. Gusto niya family-oriented, deep thinker, mysterious pero hindi bastos. So anong ginawa ko? Hindi ako nagbago ng ugali, pero pinili ko lang ang side ng sarili, kunaswak sa hinahanap niya. Tuwing nasa paligid siya, pinaparamdam ko sa kanya na iba ako. Tahimik ako pero marunong makinig. Seryoso ako pero may konting dark humor. Hindi ako nagmamadali. At dahil doon, nagsimula siyang maglagay ng sarili niyang kwento sa isip niya tungkol sa akin. Ganito gumagana ang projection. Hook, magbibigay ka lang ng sapat na traits para siya mismo ang magdugtong ng buong storya. Hayaan mong siya ang mag-imagine ng ideal version mo. Kasi kapag siya na ang nag-project ng fantasy niya sa'yo, hindi mo na kailangang mag-explain ng kahit ano. Mas malakas ang epekto kapag siya mismo ang naniwala na ikaw na nga yung hinahanap niya. Ang pinakamalupit dito, hindi ka nang gugoyo. Ang totoo, pinapakita mo lang yung totoo ring bahagi mo, pero strategically. At dahil hindi ka desperate ipakita lahat agad, lumalabas kang rare. Minsan pa nga, pag hindi ka sumasabay sa lahat ng trip niya, doon siya mas na-attract. At kasi hindi ka trying hard, at ang hindi mahuli siyang pinaka-exciting. Sa psychology, ito'y tinatawag na idealization trap. At ang hook na ito, kapag pumatok, mahirap tanggalin. Kasi once na na-in love ang isang babae sa version mo na siya mismo ang gumawa, kahit makita niya ang flaws mo later on, madalas tinatanggap na lang niya. Kasi ayaw niyang sirain ang fantasy na siya mismo ang bumuo. Kaya kung gusto mong makuha ang babaeng ayaw sa'yo, huwag mo siyang kumbinsihin na piliin ka. Ipakita mo lang ang mga parte ng sarili. Swak sa standards niya at hayaan mo siyang siya mismo ang maniwala na ikaw ang sagot sa pinakatatagong pangarap niya. Nung third year college ako, may isa akong babaeng naging close. Hindi kami magka-love team. Hindi kami mu o kung anuman. Pero ako yung taong lagi niyang kinakausap kapag down siya, kapag iniwan ng ex niya, kapag nasaktan sa barkada niya. Tahimik lang ako. Wala akong balak. Pero sa bawat pagiyak niya, sa bawat paghahanap niya ng kausap, dun ako. Hindi bilang hero, hindi bilang simping tagapakinig, kundi bilang isang aninong hindi umaalis. Sa dark psychology, ito ang simula ng tinatawag na emotional lockdown. Hindi mo kailangang halikan siya. Hindi mo kailangang aminin na may gusto ka. Kailangan mo lang maging consistent sa pagbuo ng koneksyon kapag emosyonal. Siyang mahina. Kasi sa utak ng babae, kung sino ang kasama niya sa mga sandaling pinakamahina, siya, yun ang hindi niya basta-bastang mabibitawan. Ilang buwan lumipas, nagka-jowa siya. Medyo umiwas siya sa akin. Pero sa tuwing may away sila, guess what? Ako ang una niyang naiisip. Ako ang sinasandalan niya. And hindi dahil mahal niya ako, kundi dahil ako ang iniwan niyang bukas na attachment sa utak niya. Ako yung unresolved emotional memory na hindi niya natapos. At sa psychology, ang hindi natapos ay hindi rin natatapos isipin. Ganito gumagana ang emotional lockdown. Habang hinahayaan mong lumapit, siya sa'yo emotionally sa mga critical moments ng buhay niya at hindi mo siya ginugulo pag okay na siya. Mas lalo siyang na-attach. Ang isip niya magulo, pero ang katawan niya babalik at babalik sa presence mo. Kasi hindi mo siya sinakal, pero iniwan mo siyang may utang sa'yo. Ang emosyon niyang hindi na ibalik. Kaya kung gusto mong makuha ang babaeng ayaw sa'yo, huwag mong sunggaban agad. Maging presensya ka sa mga panahong inaakala niyang wala kang pakinabang. At kapag napatunayan ng damdamin niya na kahit hindi mo siya habulin, ikaw pa rin ang naiisip niya sa dilim. Yun ang hindi niya makakalimutan. Yun ang emosyon na hindi niya mapuputol. Kahit magkalayo pa kayo. Isang gabi nagulat na lang ako. May tumawag. Umiiyak siya. Galit sa boyfriend. Hindi ko na siya kinausap noon ng madalas. Wala na akong balita sa kanya. Pero sa dami ng pwedeng tawagan, ako ang pinili niya. Hindi ako nagtanong kung bakit ako. Hindi ko rin siya tinanong kung okay na sila. Ang sinabi ko lang, okay lang, nandito lang ako. Himik lang siya. Pero ramdam ko sa bawat hikbi niya, doon siya bumalik. Kung saan siya pakiramdam niyang ligtas. Sa mga sumunod na araw, nagkita kami. Casual lang. Walang halong mali siya. Pero iba na ang aura niya. Hindi na siya katulad ng dati. Hindi na siya defensive. Hindi na siya malamig. Parang bigla siyang naging interesado. Hindi sa kung anong meron ako, kundi kung bakit hindi ko siya hinabol. Pero hindi rin ako nawala. At yun ang hindi niya maintindihan. Kasi karamihan ng lalaki, kapag hindi pinili, nawawala, nagagalit, nanggo-ghost. Pero ako, tahimik lang na andun hanggang kailanganin niya. Sa psychology, ito ang tinatawag na intermittent reinforcement. Yung hindi ka palaging present, pero palagi kang na-associate sa emotional safety.
Kaya kahit wala akong ginagawa, nagiging comfort zone niya ako. Isang gabi habang naglalakad kami pa uwi, tinanong niya ako, bakit di mo ko kinausap kahit alam mong wala na kami? Sumagot ako, kasi hindi ko trabaho ayusin ang buhay mo. Kung gusto mong ayusin yan, andito lang ako. Tumahimik siya. Pagkatapos ng ilang hakbang, hinawakan niya ang kamay ko. At hindi na siya bumitaw. Doon ko napatunayan, ang babaeng ayaw sa'yo pwedeng maging basta marunong kang gumamit ng timing, respeto at emotional presence. Hindi dahil pinilit mo siya, kundi dahil ikaw, yung lalaking hindi niya makalimutang bumalik-balikan kahit wala kang hinihingi. At sa mga panahong akala mong ikaw ang talo, yun pala ang oras na tinatali mo na siya, hindi sa salita, kundi sa emosyon. Noong nasa kalagitnaan ako ng college, may isa akong babaeng kaklase na palaging mataas ang pride. Lahat ng lalaking lumapit sa kanya, pinapaikot niya, hindi siya bastos. Pero alam mong siya ang may control sa lahat ng interaction. Sa loob-loob ko, challenge siya. Hindi dahil gusto ko siyang mapasa akin, kundi gusto kong malaman kung paano mababasag ang wall. Nang isang babaeng sanay na siya ang laging habol, hindi ako kagwapuhan, hindi rin ako maangas. May alam ako. Pag naiintindihan mo ang human behavior at dark psychology, hindi mo kailangang ipakita ang gusto mo. Kailangan mo lang iparamdam sa kanya kung paano maramdaman. Ang nararamdaman ng mga taong pinapaasa niya, doon ko ginamit ang reverse mirror technique. Hindi ko siya pinansin, as in literal, wala akong interest sa kanya, kahit gustong-gusto ko siyang kausapin. Pero tuwing magpapakita siya ng attitude, ginagaya ko. Kapag binigyan niya ako ng cold response, binibigyan ko rin siya ng deadma. Kapag nagpapakyut siya, nagiging normal lang ako. Parang salamin, binalik ko lang sa kanya ang energy na binibigay niya. Sa una, hindi niya ako pinapansin. Pero pagdating ng third week, napansin kong siya na ang unang bumabati. Tuwing deadmahin ko siya, siya ang lumalapit. Hindi siya sanay na hindi siya pinapansin. Doon ko napatunayan, minsan ang babaeng sanay sa power, natatakot din mawalan ng kontrol. At kapag hindi mo siya hinabol tulad ng iba,